Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na po ito, ang topic po natin ay tungkol sa changed life or pagbabagong buhay or binago ng Panginoon ng ating buhay. Right now, I would like to introduce you sa aking dalawang kaibigan. Magkakapatid po sila. They are both talented and at the same time, kasama ko din po sila sa church at saka sa ministry. I would like to introduce you my friend Chiclet Villarreal. Hello, Chicks. Thanks for coming. Hello po. Thank you po sa invite. And also, one of masasabi kong very multi-talented. Magaling din po siyang host at saka dancer. Ito po si Kashmir Sue Villarreal. Hello, Cash. Salamat po sa pag-invite din sa akin. Yes. Mamaya, pag-uusapan natin ang pagbabagong buhay ninyong dalawa. I know there are a lot of things that, been troubling you and also at the same time, naging inspirasyon ninyo. At alam ko po marami din mga kabataan when you had this dance group that was so inspired by both of your talents. At mapapakinggan po natin yan sa pagbabalik po natin dito sa ating programa, Changed Life. There's no flowers on the board, but I'm in love. I'm floating high above it all. I'm moving, but my feet don't touch the ground. I'm alive, but I'm not feeling the love. I'm alive, but I'm not feeling the love. There's no silence in the world, but I'm sleeping. There's no peace among men, but I feel calm. I'm floating high above it all. I'm moving, but my feet don't touch the ground. Welcome back po dito sa ating programa, Changed Life. Gusto ko po ngayon tanungin si Chiclet. Clets, as the elder sister of Kashmir, hindi ko alam kung ano talaga yung history niyo yung dalawa when it comes to ministry. Pero ikaw ba yung nauna sa church, sa ministry? Actually, nung nabata pa kami talaga, sabay kami. We started, first time na-meet namin si God is napakabata pa kami, elementary school. And then, having a deep relationship with God, dumating na lang yan nung we were getting, older. So, here in Norway, na-present ako sa LWBC first, and then kinuha ko yung family ko doon. But I believe when it talks about ministry, sabay-sabay kaming na-involve. So, Alright, that's good. Ikaw naman, Cash, looking at your sister right now, okay ba yung, is it favorable dahil medyo magkalapit yung edad ninyo at kahit na kayong dalawa na lang magkakasama all the time sa fellowship, how was the feeling before when you were starting in the ministry? Okay lang para sa akin kasi nga since na magkasama kami lagi since na bata kami, halos pareho kami ng ginagawa, parang kaming kambal. Para sa akin, malaking encouragement na kasama siya.
Kasi yung mga time na parang time na nanlulumay siya sa ministry at ako yung active, nami-miss ko yung presence niya kasi nga in a way ginagamit siya ni Lord para pang-encourage din sa akin. Yeah, that's true. Not just in the ministry sa church, kasi alam ko meron kayong grupo before here in Norway and it was very, very popular. Ano bang pangalan na yun, Kash? Filipino, ang tawag namin. Filipino. Yeah, you were both dancers, hip-hop, right? How was the feeling, ikaw, Kash? Kasi parang ikaw talaga yung one of the leader of that group. How was the feeling of being so popular at hinahangaan kayo ng mga kabataan? I think in a way, napakalaking blessing yun galing kay Lord kasi nga yun yung ginamit niya para, kumbaga, naging calling namin yun. Ginamit niya yung talent na yun para mapalapit kami sa Kanya, para mag-serve. So, kumbaga, pero immature pa kami nung time na yun Kaya kumbaga, lately nabasa ko lang na magkaiba pala yung talent tsaka spiritual gift. Pag yung talent, walang spirit, ineffective siya. Kaya, dahil nga immature kami, palagay ko medyo yung path na dapat nagsiserve kay Lord, medyo hindi yung buong grupo hindi napunta doon. Kaya siguro, in a way, pag ang tao talaga hindi mo ma-handle yung blessing sa'yo ni Lord, palagay ko, meron mangyayari kung na hindi tama. So, yeah. That's true. Ano ang nangyari noon, Klets? Was it successful? Kasi sabi ni Kash kanina, hindi napunta ang grupo doon. What happened to the group? Hirap na mga tanong mo sa akin. Pwede pong pakiulit. Hindi, anong nangyari doon? What happened? Was it just stopped like that? Or Yung nawala yung grupo ng Filipino, yeah. I think, para po sa akin kasi po, I believe na blessing po yung part na dancing, it's nasa amin po talaga. Yung kumbaga, not boasting, but binigay po ni Lord yun. But I think God is trying to upgrade us. Ina-upgrade po niya po kami sa next level. Kasi po for me po, physically, I don't think na it's not undergrading dancing po, pero mayroon pong time na hindi kakayanin na ng physical body ng tao na mag-dance till you get hundreds. So, I think po na ina-upgrade po niya yung ministry namin to another level. That's why. Wow. Speaking of upgrade, I know Kashmir is doing presiding at the same time leading the youth as well. Ano naman yung pagbabago mo when it comes na kanina when Filipino stops and now you're concentrating sa work, of course, and mostly sa youth. Ano ang upgrade na sinasabi ni Chiclet? Palagay ko yung mas nagiging yung relasyon mo kay Jesus, mas nagiging close. Kasi nung time na iniisip lang namin is kailangan namin gawin yun. At least ako, kailangan mong gawin yun dahil you have to, kumbaga, or parang for the sake, para kumbaga may ginagawa ka sa church. Pero ngayon, parang yung mas lalo kang napapalapit sa Lord, mas gusto mo pang gumawa ng ibang bagay, hindi lang in terms na para sa sayo, kundi every inch na binigay niya, every blessing na binigay niya, kumbaga. Yes, thank you very much. Mamaya tatanungin ko kayo kung bakit may times na medyo nagsuslow down tayo sa ministry. At hindi lang sa ministry, when our own personal life as well. Kasi kahit ako naman, gusto ko rin minsan na, I'm alone and I'm at peace kasi we need that time. So later on, I will interview you and ask you more of that. But for now, stay po tayo ngayon dyan at manood po tayo ng video na inihanda po namin sa inyo. Naging Christian ako nung nandun ako sa Singapore. Doon ko din nakilala kung paano talaga ang Panginoon tumatakbo sa buhay natin. So, doon ko na rin siya tinanggap sa puso ko. Tinanggap po ang Panginoon noong 2005. Pero, nung nandito na ako sa Norway, around 2008, dito ko yung pinakita sa buong mundo as nagpa-baptize ako, water baptize, so dito. Ngayon, ang ginagawa ko is, nagsisilbi ako sa church, nasa music ministry ako, at saka, isang party din ako sa Bible study group, at saka sa media. Ang sinisiguro ko lang sa lahat ng mga ginagawa ko is, andyan makikita sa personalidad natin na nasa atin ang Panginoon. Ang mga pagbabago na
nakita sa buhay ko nung nandito na sa akin ang Panginoon is, yung humaba yung pasensya ko, at saka hindi na yung masyadong maiksi yung ang isip ko, yung kahit anong sitwasyon, nagiging na siya, nagiging positibo ako sa lahat. So, yun ang magandang, binigay sa akin ng Panginoon na maging kalmado sa lahat ng sitwasyon. Actually, dalawang pangyayari na na-prove ko na ang Panginoon is nasa buhay ko kahit saan ako magpunta. Unang-una, doon sa Singapore. Kasi doon mahirap talaga ang buhay ko doon, at saka wala akong kakilala, kahit yung mga pinsan ko wala doon, hindi ko makikita. Pero mula nung nagsimba ako doon sa isang international na born-again Christian church, doon din pinakita sa akin ng Panginoon, kinomfort niya ako na kahit mag-isa ako, andyan talaga siya. So, naging confident ako nang namuhay ng 2 taon din doon. At saka nung andito na ako sa Oslo, may mga pangyayari din na hindi maiwasan na ang hirap na mamuhay malayo sa ating bansa. So, dalawang bagay kasi yung ka-church ko, isa sila sa mga ginawang instrumento ng Panginoon na maging gabay din sa akin, at saka pag ako lang mag-isa, yun, naririnig ko talaga ang boses ng Panginoon na, anak, andito ako, maging kalmado ka. Ang ministry ko ngayon is dalawa talaga. More on ako sa music ministry. Ang maganda dito kasi hindi lang napapakita ko kung anong talento na binigay sa akin ng Panginoon. Isa din ito siyang, yung naghahakot ng mga tao, lalo na yung mga kabataan na gamitin yung talento nila sa Panginoon. At saka, maganda kasi dito ngayon kasi dalawang ministry, worship team ang sinasalihan ko. Isa is international at isa is pure on Spanish, which is talaga nakakamangha kasi kinuha ako na hindi naman ako marunong mag-Spanish. So nag-trust lang ako sa Panginoon na kaya ko kasi andyan siya. Binigay niya sa akin to. So keep on going lang. Welcome back po dito sa Changed Life, at kanina po tinatanong ko sa dalawa nating kaibigan, merong times ba na nag-slow down din tayo sa ministry? Because I know there are times, at kanina tinatanong ko si Cash how many years that she really not stopped but really paused for a while in the ministry. Ano bang nangyari doon, Cash? If you don't mind, tell us about it. Marami po kasing naging factor nung yun. Unang-una, pagdating sa, siguro, most na dahilan ng mga maraming tao na sa work, pag minsan nasusobrahan ng work, minsan nawawalan ng time. At saka, pero ang pinakamalaking factor po nun is siguro na dahil I was in a relationship with a non-believer, siguro po. Kasi yung time na yun, pag na-realize ko ngayon na pag talagang magkaiba kayo ng paniniwala, mapanay compromise ang mangyayari sa relationship. Gusto mong, kumbaga, i-please yung pangalawa, ay yung dalawang side. Kaya, kumbaga, yun yung pinaka-struggle ko sa time na yun. Yeah. Is it, yun siguro tinatawag nila na burnout, di po ba? Yung ganon, that you want to do, but you don't want, Ikaw naman, Klets, kasi looking back at your little sister, I know you are hurt most when she's hurt as well. Kasi alam ko talaga you are very close. How did you encourage her as well during that time? Did I encourage you that time? Sa pag-alala ko noon, may mga times na, pagka nasasaktan ka talaga is, masasaktan siya noon, mahirap tignan. So, but then, we tried to keep the Word of God in that moment. Kasi, I believe na mas powerful ang Word ni God.
mas powerful yun kaysa we go out na maghanap ng ibang solusyon. So, That's true. tama yung ginawa ko, di ba? But sa iyo naman, Cash, I know that you did not do it alone. Marami ka ring tao na pintahan and you ask not help but comfort. Sino ba yung mga tao na to that really helped you to recover back again? Una-una yung pamilya ko, syempre, pero kumaga, malaki ang role ng bishop natin sa church ng LWBC kasi siya yung parang tumayo na tatay since na inaccept ko si Jesus, kumaga personally, hindi lang dahil lumaki yung Christian, kundi yung personally talaga. At saka, ang nilapitan ko talaga yung mga kaibigan ko na alam ko na malalim sa salita ng Diyos. Kaya nakatulong sila sa akin kasi nga nire-remind nila kumbaga maraming tao kasi na namold kay God ng iba-ibang reason, yung iba siguro sa suffering, yung iba sa healing, doon nila natagpuan si Lord. Kumbaga ako siguro mostly sa correction. Marami akong ginawang mga mali, but I believe na nire-remind nila sa akin lagi na talagang nagpo-forgive ang Panginoon na lagi may second chance. Thank you. Ikaw naman, Klets, nangyari din ba sa buhay mo yung kagaya sa kanya? Not actually the history of how she was, got not trouble, but yung ganun na nangyari. But in your own personal life, meron din bang time na, you're saying, God, pagod ako, Lord, Yeah. There are times na talagang yung talagang gusto mong magkaroon ng sariling moment sa sarili mo. But then, nare-realize ko na I can't do it actually alone. I still need God whenever, kahit kailan, kahit ano, talagang kakailanganin mo si Lord. I can't remember yung time kasi kung kailan yon or when, but merong moment na di kasi kami makahanap ng church noon dito. So talagang yung pagiging Kristiyano mo is tuyong-tuyo, yung walang-wala talaga. So I believe na God, we couldn't find Him, but He looked for us. I think He's there, but He made a way para mapuntahan namin siya ulit. Amen. Ayan po, gusto kong sabihin sa inyong dalawa, things happens for a reason, but our Lord God made it, maybe sometimes sickness or sometimes relationship, but I'm sure He is putting us and preparing us for a better future. Amen. And I know that you guys had overcome that. Sa pagbabalik po natin, tatanungin naman natin ngayon, ano ang mga ginagawa na ninyo ngayon sa ministry? Alright? Okay. So let's pause for a break and let's watch this video. Welcome back po dito kay Kashmir at saka kay Chiclet. Pagpatuloy po natin ang tanong sa kanila. Cash, I know na bago ka ngayon bumalik sa ministry, nagiging very active ulit at nagiging one of the youth leaders right now sa Generation Y natin. Is there a moment right now or before this time that is hindering you or really keeping you so close to God? Actually, yun lang talagang work kasi nga parang marami akong responsibilidad sa work kaya talagang pag sinabi mong overtime talaga. Yeah. Tapos, yun din siguro may kinalaman na malayo yung tirahan namin dahil taga-Ashim kami, taga-Oslo sila kaya hindi kami kasing available kung gugustuhin man namin. But all these things still keep you from, doing, you think is better for the church and for the other people, right?
Tama naman yun. Ikaw naman, Klets. I know you had just been the not guest of honor pero yung speaker ng Generation Y lately. Why is there may advantage ba ito na magturo ka sa mga kabataan for your own personal yung sa buhay mo? Advantage ba ito or nakadagdag sa trabaho mo? Same. Copy-paste. Copy-paste. Actually, I think sa palagay ko, ito ay isang training para sa akin kasi na I'm still learning about God, still learning about the relationship with Him. Kaya para sa akin, hindi siya dagdag trabaho. For me, I want to do it like, kasi I want to do it with the joy in my heart. So, kasi parang therapy yun sa overstress, overdo ng work, or other things. Pagka namimit ko si God, between me and God, after sa gabi, okay, Lord, I want to have fellowship with you. So, para sa akin, yung relax moment ko. Kaya, I love it. Yeah. Sa akin naman, Cash, when I have, sometimes I'm very tired at gusto kong, I don't want to think anything. But yet, God is constantly reminding him lalo na sa verses na I am your servant. Ikaw naman, Cash, meron ka bang ganon? Yung pinanghihawakan mo na Bible verse na it keeps you going in the ministry? Meron ako lagi na, lately, parang medyo nag-iba yung perspective. Parang feeling ko kasi nagmamature ako lagi every single time. Kaya ngayon parang mas nagsisik ako sa mga bagay na parang na mas makilala siya, na kung paano ko siya paglilingkuran talaga. Kaya meron ako laging pinanghahawakan yung Ephesians 3:20. Glory be to God who by His power is able to do far more than we could even dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, thoughts, hopes, and desire. Pag naririnig ko yun, parang nare-realize ko na napaka-kapangyarihan ng ating Diyos. Pero sa ngayon, gusto ko talagang mapalapit sa Diyos as in na maging tapat na servant. Kaya meron ako sa Psalms 119, verse 35, na direct me to the path of your commandments, for there I delight in them. Parang Amen. Ayan, napaka-inspiring naman yan. Ikaw naman, Klets, ano naman yung ginagawa mo kasi since ang topic natin changed life, I know marami kang siniset aside personal, and you're right now like doing really and walking together with your sister as well. Ano naman yung talagang struggle mo and you want to keep it up still with God? Ang hirap talaga ng question. Struggle ko, I think I have, not emotional but spiritual struggle. Kasi sometimes, I worry a lot, natatakot ako lagi, but, every time, meron din akong Bible verse. So 1 Peter 5:7, sabi kasi nila, leave all your worries to Him because He cares for you. Kaya, I leave it to Him. Hindi naman sa hindi naman sa bahala na yung troubles na yan. Hindi naman ganon. Pero, I just let God be God for it. Kaya, wala naman ako yung mabigat na struggle right now, but I think it's more on worry. Yes. Gusto ko lang ulitin mo yung Bible verse mo lang. Ano po ba yun, Cash? Ephesians 3:20. Ephesians 3:20 at saka Yung Psalms 119 verse 35. Psalms 119. At sa'yo naman, Klets? 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Yes. Ayan po. I'm sure na ito'y mga Bible verses na pinanghawakan ninyo. It will keeps you going kasi ang word ng Panginoon natin, it's life. And life will keep us alive. Kahit sa mga panahon pa na we don't want to serve Him, we are tired. But yet, since pinapanghawakan talaga natin ang promise niya sa atin, we will be glorious together with Him. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagpunta Salamat din ninyo po. ngayong araw na ito. Thank you very much and God bless to both of you. God says in His Word in John 1:1 that Word is life. And that life will be the one who will keep us like energy, to keep us going in the future. At I will encourage you if you are, alone and
hesitant to do the things of God, what God is asking you to do, read the Bible. Those words will encourage you. Those words will give you life and give you hope in the future. Maraming salamat po sa panood ninyo ngayong araw na ito. God bless you.